Russian vlogger na kinulong sa Pilipinas binulgar ang korupsyon sa kulungan. Mga opisyal sinibak sa pwesto, President Bongbong Marcos na bahala nag-utos ng investigasyon. What's up, guys? Welcome to my MTV crib. This place is infested with rats, cockroaches, hundreds of mosquitoes during the night here. It's absolutely disgusting. I had a phone the whole time. I had a phone the whole time in jail. You can do anything. Money talks in Philippines, but the more I spent there, it was crazy. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Isiniwalat ng deported Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky ang umano'y korupsyon sa loob ng kulungan sa Pilipinas matapos siyang makulong dahil sa panghaharas at pambabastos sa mga Pilipino sa Bonifacio Global City para sa kanyang content. Sa isang interview ng social media personality na si Aiden Ross na nakapagpuslit siya ng cellphone habang siya ay nakakulong sa detention facility ng immigration sa Taguig. Pinayagan umano siya makagamit ng cellphone matapos niyang manuhol ng mga bantay. Kwento ni Dorovetsky, mayroon umano siyang akses sa kanyang cellphone sa buong panahong nanatili siya sa loob ng kulungan kung saan nakuha pa nitong i-vlog ang kanyang karanasan. Si Dorovetsky ay inaresto noong April 2020 at na-deport naman siya noong January 17, 2026. Nung makabalik sa kanyang bansa, ay ibinahagi ni Vitaly na isisiwalat niya ang korupsyon sa loob ng kulungan, sa kabila ng kontrobersya at ng kanyang pagkakakulong. Sinabi ng vlogger na wala siyang nararamdamang pagsisisi sa kanyang karanasan sa bilangguan sa Pilipinas. I had a phone the whole time in jail. I vlogged the whole experience, and I'm going to expose the corruption. Corruption, bro. You pay the guard, you're good to go. Yeah. How'd you get a phone? Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but... Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, agad nagsagawa ng investigasyon ang ahensya at natuklasan na nangyari ang insidente bandang June o July ng nakaraang taon. Agad-agad naman sinibak ng immigration ang mga opisyal na sangkot sa insidente. Isang warden at 2 deputy ang nagbitiw sa pwesto. Habang 3 pang personnel ng Bureau of Immigration ang tuluyan ng sinibak sa serbisyo. Inamin ng Immigration Bureau na sa kanilang detention facility kinuha ang mga videong kumakalat sa social media kung saan malayang nakapag-vlog si Dorovetsky sa loob ng kanyang selda. Bunsod nito, nagpatupad ng double crackdown sa kanilang holding facilities sa Taguig at Muntinlupa. Katuwang ang National Capital Region Police Office at ang Bureau of Corrections, isa-isang hinalughog ng Intelligence Division ang mga kwarto na mga nakadetain, layunin ng operasyon na matiyak na walang naitatagong unauthorized cash, anumang electronic devices, matutulis na bagay o iligal na droga sa loob ng mga pasilidad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Villado, ang mga huling pahayag ng influencer ang nagtutulak sa ahensya na mas gawing regular ang pagpapatupad ng surprise inspections, dagdag ni Villado. Kasalukuyan ang tinitimbang ang pag-revise ng mga regulasyon, lalo na sa paggamit ng mobile devices. Paliwanag niya, pinapayagan lamang ang paggamit ng cellphone kapag kailangan makipag-ugnayan ng mga nakadetained sa kanilang pamilya, embassy o legal counsel. Pero dahil sa kaso ni Dorovetsky, posible raw na tuluyan ng i-revoke ang paggamit ng cellphone at palitan ito ng landlines at video call booths. Nag-utos naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng masusing investigasyon sa umano'y katiwalian sa loob ng detention facility kasunod ng mga paratang ng Russian vlogger. Nilinaw ni Police Press Officer Claire Castro na mahigpit na ipinagbabawal sa mga detenido ang pagkakaroon ng mga mobile phone. At binigyang diin na ang mga ganitong gawain ay malinaw na paglabag sa mga umiiral na patakaran at regulasyon sa loob ng mga detention facility. Nabanggit din ni Castro na bago pa man siya arestuhin, tila may intensyon si Dorovetsky na siraan ang Pilipinas, na nagmumungkahi na ang kanyang mga pahayag ay dapat na tratuhin ng may pag-ingat. Sa kabila nito, binigyang diin niya na hindi basta-basta itatakwil ng mga otoridad ang anumang potensyal na ebidensya.